Ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Oras sa udyat, 14 minutos makalipas ang alas 8 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to... Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po tayo ng Miyerkules, ika-8 sa buwan ng Abril. Sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Sister L, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. At welcome sa inyong programa, ang Damdaming Bayan. Uy, simbang baklaran pala ngayon ha. Baka nakakalimutan natin yung mga deboto ng simbang baklaran. Isama po natin sa panalangin, of course, ang ating bansa. Sana po matapos na itong krisis na ating kinakaharap ngayon.
Pero may development, Miss Jackie, mga kababayan, sa gitnang silangan, sapagkat ipinagpaliban po ni US President Donald Trump ang kanyang naunang banta na buburahin sa mapa ang Iran. At pinalawig ng 2 linggo ang kanyang itinakdang ultimatum para sa Iran. Naku, magandang development yan. Kahit paano, huhupa ang tensyon sa Middle East. Sana nga pagkaroon na ng kasunduan itong dalawang bansang ito, no? Dahil hindi na biro, lahat tayo damay. At ramdam. Lahat talaga no? Lahat na ng bilihin. Sabi nga, no, pag ang oil, ang langis, tagtaas, sunod-sunod na yan. Yes. At sana, dahil sa naturang development, ay kahit papano, kumalma din ang halaga ng krudo sa pandaigbigang pamilihan. Ang mangako naman ng Iran bilang reaksyon na kanilang bubuksan ang Strait of Hormuz. Oo, buti naman nagkaroon sila ng kasunduan kasi minsan sasabihin ni Trump na magtitigil putukan sila, pero ito namang Iran ang gagante. So magandang magkaroon nga ng kasunduan na nagkaroon ng mediation, kumbaga, na stop muna. Tuldukan na. Ay, sana nga, pangmatagalan na yung kanilang gentleman's agreement na yan na ititigil ng Amerika ang pag-atake sa Iran kapalit naman ng commitment ng Iran na bubuksan ang Strait of Hormuz. Nang sa ganoon, lahat ng mga bansa na nag-aangkat ng langis ay matatanggalan ng tinik sa lalamunan. Ibig sabihin walang magiging aberya sa transportasyon ng langis. Kahit paano. Kahit maluwag-luwag ng konti. A sigh of relief ang sabi nga. Kaysa naman sa araw-araw kayo nagbobombahan dyan, araw-araw ang airstrikes, ay kahit kami mga maliliit na bansa, definitely ay naapektuhan ng bigmaan dyan sa Gulpo. Sa ibang balita naman, Jackie, naging abala ang magdamag ng kapulisan kahapon. Dahil nga yung Safer Cities Initiative ng DILG ay pinatupad na nga. Bawal ang mga nagiinuman sa kalye. Bawal ang mga, kahit yung mga walang nakahubad na lalaki. Nakataples. Bawal din. Ang init daw kasi. Ayun Pero wag naman po kasi nasa labas po kayo. At saka maging disente naman po tayo. Hindi sa tayo tayo nagmamalaki sa ating estado, pero hindi maganda talaga no? Sa isang komunidad na makikita mo nakahubad yung mga lalaki pag-alagala, lalo na sa 10 oras ng gabi. Tsaka hindi rin talaga maganda lakay yung parang ginawa na halos na extension ng sala nila yung kalsada. Syempre hindi naman maganda po yun. Mama. Syempre abala din po yun sa mga dumadaan. Tsaka delikado po sa inyo. Ayun. Paano kapag may dumaan pong sasakyan nakahilata ko yun sa kalsada, nagiinuman. Wala okay na lang ngayon naman. yung wala na ngayon yung tinatawag na pamorningan. Di ba? Ano yun, Lakay? Yung mula pagkagat ng dilim hanggang sumikat ang araw, nandun pa kayo, nag-uumpukan habang nagiinuman. Sino yung pinaka makakatagal, nakakadami ng tagay ba yun? Yun ba yun, Lakay? At maging yung implementasyon ng curfew para sa mga menor de edad ay mahigpit na rin ipinatutupad. Actually, matagal na yan sa mga barangay, di ba? Oo, meron talaga Kaso nung mga late no Lakay, ang dami ko rin nakikita mga bata na pasado alas 10, alas 11 na, nasa labas pa ng bahay. Medyo nakakatakot din at para sa kanila, sa kaligtasan nila, no, dapat magkaroon din talaga ng curfew. Tama naman yun. Pero kung tutusin, alam mo, Miss Jackie, mga kababayan, kung tutusin, hindi na kailangan ng kautusan mula sa Department of Interior and Local Government Kasi doon pa lang sa mga barangay, dapat mahigpit na yung ipinatutupad. Hindi ba? Lalo na yung curfew para sa mga menor de edad. Dapat doon pa lang sa level ng barangay,
may stricto na yung ipinapatupad. Nasa ganun maiwasan ang aksidente sa lansangan, lalo na, or karahasan, lalo na sa alanganing oras. Pero siguro ang para sa akin, ang unang-una din dapat talagang nag-monitor o nagbabantay sa mga bata yung mga magulang sa bahay. Kasi kami noon, may curfew din talaga kami lakay. Pag pasado 9:00, wala ka pa sa bahay, magpapaliwanag ka na. Siyempre. Sabihin nyo na mahigpit ng inyong mga magulang, pero yan ang dapat gawin lalo na sa mga panahon ngayon. Pero talagang napakadelikado ng panahon. Tingnan mo yung nangyari sa Tondo, Maynila. Nakita mo ba yung panibagong nag-viral sa social media? Hindi ko ata nakita yun. Yung isang babae na nakasakay ng motor, hinold up ng dalawang lalaki. Kitang-kita sa CCTV. Diyan sa kabaan ng Road 10. Alanganing oras. Nasa sakay na motor yung babae. Actually, dalawa raw sila na babae. Yung isa, nakatakbo. So siya lang ang naiwan. Siya ang na-corner nung dalawang hold-upper na parehong armado ng baril. Mabuti na lang. Ay madaling na aresto yung dalawang kolokoy na yon. Nako. Kung ikaw yung kamag-anak ng babae na hinold up, ewan ko kung ano magiging pakiramdam mo. Manggagalaiti siguro. Talaga. Ay, biruin mo, nagmamakaawa yung babae. Oo. Pero hindi pa rin pinatawad. Tinutukan ng patalim at lakman sasaksakin pa nung magtangka yung babae na wag ibigay yung kanilang hinihingi. Pero syempre, nanaig yung takot ng babae. Ibinigay din. Kaysa naman na ikaw naman yung buhay mo naman ang maging kapalit. Ang good news nga, wala pang 24 oras. Ayun, naaresto na. At sa galit nga ni Mayor Isko Moreno dahil hinarap sa kanya yung dalawang suspect na yun na hold-upper sa galit ni Mayor Isko, hindi niya na pigilan na magmura in front of the camera Oo naman kasi lakay. Isang babae na nasa motor. Dalawa pa kayo, no? Dalawang lalaki pa. Ano bang kalaban-laban ng isang babae sa dalawang lalaki, ano? In the meantime, labas muna tayo ng ating impilan na Miss Jackie at papasukin natin ang report mula sa Palasyo ng Malacanang. Pangulong Marcos inaasahang mag-aanunsyo ng mga pulisiya na may kinalaman sa fuel excise tax. Pero ang hinihintay ng taong bayan yung decision sana ng presidente kung tatapyasan o ipagpapaliban ang pagkolekta ng excise tax sa langis. Alamin din natin kung ano na ang development dyan sa pamamagitan natin kasamang si RH number 14, Maringlet Narciso. Maringlet, magandang umaga. Good morning, Romel, Jackie. Inaabangan ang mga bagong polisiya na ipatutupad ng pamahalaan na bahagi pa rin ng pagtugon sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Batay kasi sa abiso ng palasyo, ngayong araw mag-aanunsyo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng may kinalaman sa fuel excise tax. Ito'y matapos ang meeting ng Uplift Committee na pinangunahan ng Pangulo sa Malacanang kahapon. Partikular na hinihintay ang desisyon ng Presidente kung babawasan lang o tuluyang sususpindihin muna ang excise tax sa produktong petrolyo alinsunod sa ipinagkaloob na emergency power sa kanya ng Kongreso sa gitna ng gulo sa Middle East. Sa pulong kahapon, ipremisinta sa Pangulo ang rekomendasyon ng DBCC patungkol sa excise tax sa langis. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Maringlet Narciso, Miss Jackie. Samantala nga lakay, yung pinag-uusapan natin, yung langis, nagtaas, pati nga yung LPG. At dahil nga doon, ilang karinderya sa Pasay City, nagbawas na ng takal sa ulam dahil sa mahal na LPG. Tinapay, nagmahal na ng 5 pesos hanggang 10 piso. Magkano? Yung tinapay mula nagmahal na siya. 5 piso hanggang 10 piso na siya lakay ang isang tinapay. Pambira. Yan kasing laki lang ng kamao ng sanggulan tinapay. Magkano na? Bale, Mario Joseph. Oo, nagbago ba yung size? Baka mamaya lumiit pa lalo. Kasi yung iba naman, hindi sila nagbago ng presyo, pero lumiit. Pero nabawasan. Oo, yun yung naging kapalit nung pag hindi nila pagbago ng presyo. Kung sa bagay, hindi mo rin masisisi yung mga panadero yung may mga may-ari ng bakery.
Kasi yung kinukuha nilang raw materials, mataas din. Oo. Alangan naman magnegosyo ka para malugi. Yun nga eh. Sige. Ayun, alamin natin ang update ang sitwasyon dyan sa Pasay City mula kay RH15, Miss Giselle Dragafort. Miss Giselle. Jackie, Lakay Romel, dahil sa mahal na presyo ng LPG ngayon, ilang karinderya na dito sa Pasay City yung nagbawas na lamang ng takal sa kanilang ulam. Ayon sa tindera ng isang kainan na sipin, wala silang ibang magawa kundi bawasan yung dami ng gulay na inihahain sa kanilang customers. Bagagkasaan niya wala nang bumili sa kanila kung magtataas presyo ngayon. Pero kung magmamahal pa raw yung LPG, itataas na nila yung presyohan ng gulay sa 45 pesos mula sa 35 ngayon, habang 75 hanggang 85 naman sa karne mula sa 70 ngayon. Lugi na kasi nila sila sa pagsipa ng LPG sa 1,630 piso mula sa dating mahigit 780 piso lamang, pero 3 hanggang 4 na araw lamang sa gamitan. Una na nilang itinaas sa 12 yung kada takal ng kanin mula sa dating 10 piso dahil naman sa pagsipa ng presyo ng pangunahing butil. Pero kung talagang mapipit-pit daw sila sa nagtataas ang presyo ng mga bilihin, mawawalan daw sila ng choice kundi itaas na rin ang lahat ng kanilang mga paninda. Pakinggan natin. Bawas na lang sa takal, pero 35 pa rin na yung isang serve. Siguro ma'am, pag tumaas na rin yung mga gulay, kasi ngayon mababa pa naman yung aming bilis sa gulay doon sa palengke. Pero kapag po tumaas na yung presyo, ay taas na rin. 1,630. Dati? Ano lang, 780 lang ma'am. Oh, ang laki ng tinaas. Sobra kalahati na. 11 kilograms yun? Ma'am, for this lang, 3 to 4. Ang dami ko. Yung aking mga paninda kung tataasan ko kasi sa LPG ang mahal na eh. Sobrang taas na ng LPG. Samantala, kahit yung tinapay sa isang paniderya rito, nagmahal ng mula 5 hanggang 10 piso kada balot, partikular yung tasty na mula 50, 60 pesos na ngayon. At yung monay naman na mula 30 pesos, 35 na yan ngayon. Pero yung pandesal nananatili sa 2 piso kada piraso at hindi pa rin daw nila nililiitan. Sa takot naman na masimot yung kanilang mga suki at wala nang kitain. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Giselle Ricafort. Kung yung mga medyo malalaking kumpanya umaaray. Paano What pa more sila? kung itong mga karinderyang ito. Mga maliliit na panaderya, di ba? Tama. Paano pa sila makakasalba sa krisis nating kinakarap? Siyempre, sariling diskarte na lang para makasurvive. Oo, yung iba nga, dahil ayaw nila magtaas ng presyo, binabawasan. Pero syempre, kung hindi talaga maiiwasan, lalo na yung LPG, halos kalahati yung itinaas, wala din naman silang magagawa. Ipit din sila. Kailangan din nila magtaas ng presyo. Ngayon, dahil mataas ang halaga ng LPG, dito muna tayo sa uling. Ganun din. Mataas din ang halaga. Tumaas na rin. Saan pa ba tayo pupuluting kangkungan? Ang isang sako nun lakay, ang alam ko, halos pumapalo lang siya ng 200. Ngayon, nasa halos 400, 500 na ang isang sako ng uling. Ay, sus, yun pa, kung may lugar kayo na pwedeng gumamit ng uling, paano kung wala kayong lugar sa bahay ninyo na pwedeng gumamit ng uling? Ano na lang? Lalo ngayon, madalas ang sunog. Yun pa, napakainit pa ngayon, delikado sa sunog. Siyempre, lalo na pagka yung katabi mong kapitbahay, reklamador. Ayun lang. Siyempre, magre-reklamo yan. Bakit ba ang usok-usok dito? Bakit ang usok? Bakit masakit sa ilong? Ganon. Para tayong nasa loob ng kugon yung pala, gumagamit ng uling yung kapitbahay sa halip na LPG. At labas tayo ng Metro Manila. Alamin naman natin ang sitwasyon sa Central Luzon. Ito, pamamahagi ng fuel subsidy sa gitnang Luzon o marangkada na. Sino ang makikinabang dyan sa fuel subsidy na yan? Manang Grace Ansano. Manang Grace. Romel, umarangkada na nga itong unang araw para sa fuel subsidy dito sa buong Central Luzon. Unang tinarget ng DSWD Secretary Rex Gatchalian itong Cabanatuan City, kung saan target dito ang nasa mahigit 17,000 na mga tricycle drivers, operators dito nga sa Cabanatuan City. Hindi lamang Cabanatuan City,
ang magkasabay na pamamahagi ng ayuda para sa ating mga tricycle, maging sa bahagi ng Gapan City, San City, Muñoz City, at ilang pang mga karatig probinsya. Maging sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, and of course, Bataan, and the rest ng mga provinces dito. Pagkatapos dito sa Central Luzon, tutungo siya sa Pangasinan. At eto, pilitin natin, Romel, na makausap ang ating Secretary. Right po tayo sa DCRD. Sir, eto, Romel. Sige, sino yan? Sino yung pinakausap mo, Kasama ko Grace? ngayon si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sir, kumusta po ang ating... Secretary, magandang umaga. Magandang umaga. Okay naman. Maraming salamat. Thank you for having me. Magandang umaga sa nakikinig at nanonood sa inyong programa. Well, ngayong araw, tulad na direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pagkat natapos na kami sa first round ng payout sa Metro Manila, ngayon naman, after Holy Week, lumabas na tayo na Metro Manila. Ngayong araw, ang target natin ay around 367,000 na mga tricycle driver sa buong bansa ang makakatanggap ng tig 5,000. Sabay-sabay na nangyari to, hindi lang sa isang region, kundi all regions simultaneous na mga payout. Pagtapos naman ito, yung mga iba pang sektor na public utility drivers. Ibig nyo sabihin, yes, Secretary Gatchalian, magandang umaga po muli. Si Romel Fuertes po at si Miss Jackie. Ay, naputol si Grace. Bumalik ka ha, please. May mahalaga akong itatanong kay Madami yung Secretary nabanggit Gatchalian. na... Almost 367,000? Oo, yung makakatanggap ng fuel subsidy dito naman sa ating mga lalawigan. Dahil nga sabi nga, after sa Metro Manila, kinakailangan. Syempre, yung mga ating mga kababayan sa mga probinsya, sila din ay umaaray na dito sa taas ng presyo ng langis. So, paano naman sila, no? Syempre, Metro Manila lang. So, ang... yes, okay na. Si Grace? Grace? Si Secretary. Sige, yes. Ayan na si Secretary ulit. Okay, magandang umaga po muli, Secretary Gatchalian, sir. Yes, good morning. Magandang umaga. So, ibig niyo pong sabihin, hindi lamang sa Central Luzon nagkakaroon ng distribution ng fuel subsidy. Tama po ba? Simultaneous? Tama po yan. Sa 18 rehiyon ng buong Pilipinas, sabay-sabay na nangyayari to. Inuuna natin yung mga high-density areas, yung mga cities sa buong Pilipinas. Sabay-sabay ito nangyayari as we speak. So siguro yung mga iba niyong correspondent sa iba't ibang rehiyon can also go to the payout centers para ma-observe nila. Like dito sa Cabanatuan, napakabilis ng proseso. So, nagpapasalamat kami sa ating mga partners na nagbigay sa amin ng logistics, yung mga venue na napakalaki, kaya ang bilis ng payout. Like dito sa Cabanatuan, ang target nga nila sana ngayong araw is around sa araw na to 3,000, pero wala pang alas 6 nakakalahati na sila. At maluwag yung payout center na ibinigay nila, ipinahiram nila sa DSWD. So walang in general diyan po sa Central Luzon, walang naging aberya sa pamamahagi ng fuel subsidy. Romel, dito sa Cabanatuan, papunta pa lang ako sa Urdaneta, Angeles. So, I will also observe, pero wala kami nakukuhang reports everywhere kasi tulad yung sabi ko, we had ample time to prepare for this. At kung meron naman na nawawala sa lisan, meron rin tayong mga help desk na ready tumugon sa mga pangangailangan. At magkano po muli ang tatanggapin ng bawat tricycle driver operator? Secretary? 5,000 pesos ang nakalaan para sa bawat tricycle driver dito sa round na to. Tulad ng direktiba ng ating Pangulo, hindi naman to isang beses lang na mangyayari. Gusto ng ating Pangulo, tuloy-tuloy ito na tulong pinansyal sa ating mga super at sa ating mga driver at riders. What about, Secretary Gatchalian, if I may ask, what about yung mga jeepney driver sa labas naman ng Metro Manila? Kakasubmit lang ng LTFRB ng listahan kahapon ng alas 5. Sinusuri na namin, pero lahat yan mabibigyan ng tulong pinansyal in the next week or so. Hindi na to tatagal kasi nakolate na ng LTFRB yung listahan ng jeepney drivers, TNBS, MC Taxi, delivery service. So, bago po matapos ang buwan ng Abril,
mabibigyan naman. Tapos na tayo dapat for the first round for all sectors in Metro Manila and outside Metro Manila. Ay, very good. So ito po ay Secretary, first round pa lang po. Ibig sabihin, mauulit pa po. Mayroon pa pong magkakaroon pa po ulit ng payout para po sa ating mga drivers. Ang gusto ng ating Pangulo, all of government approach. So, bukod sa DSWD na maglulunsad pa ng mga susunod na round, ang LTFRB may nagaganap na rin na tulong pinansyal ngayon yung kanilang fuel subsidy. Alam ko yung Department of Energy maglalabas na rin ng kanilang sarili. Kasi alam natin na hindi kaya to ng isang departamento. So, sabay-sabay na yung mga departamento na gumagalaw. So, if ituturing nyo yun na multiple intervention, so multiple rounds na yun. Pero kami sa hanin ng DSWD, pinaghahandaan rin namin yung mga susunod pa natin na tulong pinansyal dahil yun ang gusto ng ating Pangulo. Okay. Maraming salamat, Secretary Gatchalian, sir. Maraming salamat. Magandang umaga. Yan. Romel, Grace? so Yes. yan ang ating Secretary ng DSWD, Rex Gatchalian. At ngayon nga, ongoing ang pamamahagi nitong tigpa 5K. May mga ilang maliliit na encounter tayo dito, like yung ibang spelling, may discrepancy pagdating sa spelling. Pero pwede itong... Ay, teka muna, Grace. By the way, baka pwede mo nga ihabol kay Secretary Gatchalian. Yung bang mga tinatawag na colorum ay pwede ring tumanggap ng... Ibabalik ko sa... Sige. Secretary, last question on my part. Yung po bang colorum kasama ba sa fuel subsidy? So, unfortunately, Romel, nasa pamahalaan tayo. We cannot be tolerating illegal action. Tulad na napaliwanag ko, may mga na-detect tayo o natitisod tayo, mga driver na walang lisensya. May mga patong license to operate. Hindi naman sila dapat namamasada. Unfair naman dun sa mga sumusunod sa alituntunin ng batas every single day, di ba? Pero alam ko maraming local government unit partners natin ang tumutulong sa kanila na maitama yung kanilang mga papel. Saka ito na yung pagkakataon para itama nila. Pero Romel, ang sakit naman sa tenga pakinggan na kung kailan lang may tulong pinansyal sa kanila, itatama yung kanilang mga papeles. Diba? Kasi baka mamaya ang dahilan ng ibang nangunguluro. Secretary, total tayo nasa panahon ng krisis. Baka naman pwede nyo kami bigyan ng konsiderasyon. Madamay na sila. Well, tulad na nasabi ko, aantayin ko ang ating mga local government units, kanilang mga regulator na itama yung mga papeles nila. Yes. Kasi yun ang, nandun ang hudyat ang listahan ng mga tricycle drivers nang galing sa mga local government units So, talaga nasa sa kanila yan. Pero ako dati akong mayor, masakit naman dun sa mga sumusunod sa batas na unfair sa kanila. Baka yun naman ang magalit sa akin at baka next time wala na sumunod sa batas kasi pare-parehas lang pala sumunod ka sa batas o hindi ka sumunod sa batas. Walang punishment or wala man lang sanction. At kasi parang involuntary na sanction dahil nga sa nangyari, biglang lahat sila nagkukumahog na iayos. Pero sana hindi kailangan ng may tulong pinansyal bago iayos ang papel. Obligasyon natin at responsibilidad natin bilang mga public utility drivers na meron tayong tamang papeles pag namamasada tayo. Ito pa isa, Secretary Gatchalian, pahabol na tanong. What about yung mga nagsa-sidecar? Alam nyo, Romel, lahat tayo apektado. No, lahat wala na sigurong individual ang hindi nakakaranas ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Pero alam natin, tulad ng mga recommendation ng maraming policy experts, kailangan yung ating approach is targeted. Unahin natin yung talagang direktong napuruhan nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo. At yan yung mga public utility drivers natin, 'di ba? Yung mga padjak kasi, alam ko na apektuhan din sila, pero kumbaga hindi sila napuruhan direct hit katulad ng mga public utility drivers natin kasi wala namang gas na ginagamit sa mga pedicab. Pero dapat hindi rin sila dapat mag-alala sapagkat meron na mga LGUs, hindi po ba, Secretary Gatchalian? Hindi lang yun. Kung may iba silang pangangailangan, alam nyo, yung medical assistance program namin, yung DSWD naman, nakabukas yan everyday. Pwede, kung meron silang krisis na pinagdaraanan, pwede kahit sino, wag na lang yung pedicab drivers, kahit sino na nangangailangan ng tulong, magtungo lang sa tanggapan ng DSWD. Tutulungan kayo ng ating mga social workers. Okay. Thank you, Secretary Gatchalian, and more power. Yan. Thank you so much, Secretary. Yun ang pahabol. So yun, at... so saan dediretso si Secretary Gatchalian after nyan sa Kabanatuan, Grace?
Yes. Hanggang mamaya-maya, lilipad naman siya patungo Abaylan hanggang Angeles City. At doon nga, tutunguhin din niya doon yung payout. At mula Angeles City, punta siya ng Pangasinan. Okay. So yun, ang ating update sa araw na to. Mamaya, tutungan naman tayo doon sa Harvest Festival dito sa Cabanatuan City, kung saan inaasahang darating naman si DA Secretary Chu Laurel. So yun muna ang ating update. RH25, Grace Vera Santano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Grace Sansano. Yes, Jackie? Yun nga, tama naman yung sinabi ni Secretary Gatchalian, wag naman na yung mga kolorum, ayusin nyo muna yung mga papeles ninyo bago kayo makakuha ng ayuda. Dahil, syempre, unfair. Very sa mga unfair naman sa mga lehitimong driver ng public utility vehicle. At saka yung mga makakakuha po ng payout ngayon, meron pa po sa mga jeep, yung mga inuna lamang ngayon yung mga tricycle drivers and operators. Sa mga susunod na araw naman po yung mga PUV, yung mga jeepney drivers, kayo naman po ang susunod. Meron pa rin po kayo sa mga nasa mga lalawigan. Ayun. At narinig natin ang pangako ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ang target ng gobyerno, maging tuloy-tuloy ang distribusyon ng fuel subsidy. So, inaasahan natin na after na makapagbigay ng ayuda or fuel subsidy ngayong buwan, masusundan pa ito hanggat hindi bumabalik sa normal ang sitwasyon. At saka hindi lamang din po ang DSWD ang humahanap ng paraan para makatulong, pati po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay meron din pong ginagawang hakbang para po makatulong sa ating mga bayan, lalo na po sa mga nasa transport sector. Meron tayong 17 minutos bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Ang oras na yan ay na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
kaso ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, match up entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Balik tayo sa inyong programa, ang Damdaming Bayan. Minus muna si Boss Lakay Deo Macalma. Ito ang inyong lingkod pansamantala, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Sister El, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. At teka muna, batiin ko muna. Nanonood pala sa ating programa si Rick Reyes. Good morning Ayan. po. Don Rick Reyes. Alam mo ba kung nasaan sila? Saan sila? Nasa
Jacksonville, Florida, USA lang naman. Good morning ba o good afternoon? Anong oras ba dyan, Rick Reyes? Good morning, good afternoon, and Ayan. good evening na Ayan. lang. At kasama niyang nanonood, syempre, yung kanyang Commander-in-Chief, Miss Marilyn Ma'am. Magandang umaga po. At ang kanilang anak na si PM. Ayan. Magandang umaga po dito sa Pilipinas. Boss Rick Reyes ng Jacksonville, Florida, USA. Ayan. Meron pa tayong 3 minuto na lamang bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Pero dahil nga medyo negative yung mga nababalitaan natin, syempre dito sa DZRH, magbibigay tayo ng good vibes, Lakay. Oo. Dahil patuloy pa rin po ang ating malakas promo kasama ang Pride Detergent. Ang ating ninong ng bayan, si Ninong Sherwin, ay nasa Barangay Tatalon, Quezon City. Pero bago natin malaman kung sino ang winner, kailangan matandaan niya muna ang ating word of the day. Word of the day, Kuya Billy? Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Eto na ang ating word of the day. Ang ating word of the day ay rules. In Tagalog, patakaran. Yun Ayan. po. Ang ating word of the day ay rules. Ayan, tandaan nyo po para po kayo ay manalo ng hindi na mini, kundi medium component. Pero ating alamin na nga kung sino ang ating winner for today mula sa ating ninong ng bayan, Ninong Sherwin Alfaro. Ninong Sherwin! Good morning, Sherwin. Sino ang mapalad na nagwagi? Sherwin? Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ninong Sherwin! Yes, magandang umaga, Sister J at Lakay Romel. Yes. Ito nga, ang ating winner ngayong umaga ay isang cooking ng ina. Yan. Uy, Sherwin. Nagluluto. Nagluluto. Cooking Nagluluto mother. ngayong umaga. Dahil palagi naglaradyo. Nagulat ako Gandang umaga po. Good morning po. Kayo nagluluto ng agahan. Opo. At habang nagluluto kayo ng agahan, nakatuto kayo sa radyo. Opo, sa DCRA. Ano ba niluluto ni Nanay? Sherwin? Mga lutong bahay po. Ayan, pakita natin mga lutong bahay. Nagtitinda sila. Oo, meron siyang karinderya. Uy, ang sarap yan, gulay. Musala ng mga armored car driver dito sa Barangay Tatalon, Quezon City. Ayun. Anong niluto nyo ngayong umaga? Ano po, sinigang na baboy, adobong manok, Ba? adobong sitaw. Nagtaas ba ang presyo ng inyong mga paninda? Hindi po. Hindi. Dati pa rin po. Ganun pa rin. Pero yung takal po, baka mamaya nagbawas Ano po? Nagbago ba ang takal? Hindi naman po. At nakakaawa din ang mga tao. Ayun. Pero nakita ko mukhang mabilis maubos yung Oo nga paubos na. mga luto ninyo, Nanay. Wala na po yung mga customer ko, mga driver. Ng mga armored vehicle, oo. Diyan po nag-aagahan sa inyo, Nanay. Halos maubos na yung ulam di ba, Nanay? Wala na po. Magliligpit na nga po sana ako eh. Ayun. Di sa hapon. Natsempohan pa, oo. Sa hapon, pwede uli kayong magluto ng merienda naman, Nanay. Hindi po. Tama na po. Okay. Pahinga na. Pahinga na. Oo. Anong oras ba kayo nagigising sa umaga at nagluluto? 3 o'clock po. Gising na po ako. Napakasipag Alas-tres talaga na madaling Nanay. araw. Talaga namang napakasipag. Itanong mo nga, Sherwin, magkano naman ang kinikita niya kada araw sa pagtitinda? Sapat lang po. Magkano Para po may yung sapat? pambayad sa mga bills. Mga 1,000 po. Pwede na. Biruin mo. Magkano po ba? Kapital. Gross na yon. Okay rin biruin mo, kung tuloy-tuloy ang 1,000 everyday on the average, sa loob ng isang buwan, meron kang kulang-kulang at 30,000. Tama ba ako? Nanay, okay, tamo. Basta masipag lang. Po ng anak. Yun. Talaga naman ang diskarte ngayon, ni Nanay. madadagdagan pa ng isa pang libo. Nakakabilib. So, 2,000 Baka bukas hindi na panalo nyo ngayong araw. Thank you naman po.
Yan ang diskarte, Sherwin. Wala pa Diba? po yung premyo. Wala pa binibigay. Hindi tulad nung mahirap yung panayang reklamo natin, hindi natin gayahin si nanay. Di ba? Dumidiskarte para makatawid ng gutom. Opo. Kahit po pandemic, nagtindap din po ako. Kita mo yan? Dapat ganyan na maging attitude ng mga kababayan natin. Hindi yung puro reklamo. Hindi sa panireklamo kayo ng reklamo. Oo. Na mataas ang presyo, hindi naman kayo namimili. Ha? Angal kayo ng angal na ang mahal-mahal ng gas. Wala naman kayong kotse. Ha? Yung mga reklamador dyan. Huwag magreklamo masyado. Ha? Apo. Ayan, si nanay, hindi na siya magreklamo. Sige, bigyan mo na ng premyo, Sherwin. Hindi magreklamo yung araw dahil madadagdagan pa yung inyong kita. Kailangan nyo lang masagot sinong paborito yung announcer sa Diesel Race tuwing umaga. Si Deo Macalma po. Si Romel Fuerte. Ayun. Si Rencio. Ayun. Angelo Palmones. Ayan ang mga paborito talaga. Ang dami. Dahil dyan meron kang 1,000 pieces. Okay, thank you po sa DCRA. Congratulations, Nanay. At hindi lang yan, Nanay. Magkakaroon ka rin ng medium component kapag nasagot mo ang ating word of the day. Okay po. Ay, hindi po yun ang ating word of the day. Opo, Ano po yung word of the day natin, Nanay? Rules po. Ayun. Kuhang-kuha nyo ang ating Diesel Age medium component. Hatid sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng Diesel Age Alagang Astron. Alagang maasahan. At syempre meron din kayo tatanggapin na grocery mula sa ACS at sa DZRH. At hindi lang yan, meron pa kayong pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango ang Pride Fabric Conditioner, Korean Sorbet Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo, kaya kahit gano'ng karaming laban, ubos yan. And speaking of laban, hindi nyo nalalaban, isusuot nyo na lamang ng 6 na taon ang pinakabagong design ng Diesel Age t-shirt na minomodelo ng lalaking may pinakamalalim na dimple. Yan, ha? Thank you po sa Pride, ACS. Tsaka yung kanya palang mister. Ayun, nanay, yun yung mister nasa likod. May panawagan, tatay. Halika kayo dito. Palapitin mo si tatay. Sumalo kayo dito sa aming lamesa. Ayan, tignan mo naman yung ating part-time forum dito. Meron tayong lamesa. Tatay, anong panawagan nyo po? Magandang umaga po. Nananawagan po ako sa LTFRB Senator Sona Rosetta Tamayo ng Director NCR LTFRB na sana po magkaroon ng random inspection dito sa Araneta Avenue dahil sa mahirap na nga ho ang buhay sa pamasahe ng tao, nagdadalawang sakay pa mga estudyante at saka mga manggagawa. Nahihirapan sila makasakay sa mesa dahil sa nagdadalawang sakay pa po sila. Hindi na isang sakay lang, nakamenos sa sana ng pamasahe. Nagdodoble pa. Bakit? Nagkakaroon ba ng cutting trip? Tinatanghali pa, nalilate pa sila sa pagpasok sa trabaho at saka eskwela. Kasi bakit nagkakaroon ba ng cutting trip ng mga... Nagka-cutting trip ba? Lumalagay na cutting trip po dahil may panel route na ang jeep na Quezon Lacson na ruta. Yun na dapat didiretso ng pero Lacson Avenue pero hindi dumidiretso. Hindi po dumidiretso. Doon lang po sila dati nilang terminal sa Mesa. Sa Santa Mesa. Opo, Santa Mesa. Ang bihira. Dapat sana matigdan to ng LTFRB. Pakiulit mo nga, Sherwin, pakiulit mo nga yung lugar. Yung ruta ng Quezon Avenue, biyaheng Lacson Avenue. Na ang nangyayari mula Quezon Avenue hanggang Araneta lang. Araneta lang po. Dapat dumidiretso sila ng ang via Araneta, Magsaysay Boulevard, Nagtahan ikot. Dapat doon na po ang ruta nilang bago. Lumabas na rin po ang bago nilang prangkisa. Sa madaling sabi po may order na. May utosan na ang LTFRB. Opo. Pero hindi sinusunod ng mga driver. May na rin po taripa, kumpleto na po. Kaya lang lumalabas na cutting trip pa rin ng mga jeep
Ayun ang nagiging problema ng mga kababayan natin dito dahil imbis ang sakay nila doon na sa Magsaysay, sa may bahagi ng Lacson Avenue, sa may nagtahan ilalim, nangyayari, dito pa sila binababa, dito sa may Araneta lang, hanggang doon lang. Sa dati pa rin po, hindi pa rin nila binago na dapat na dumiretso na sila. Diretso na sana. Ay, sumunod na kayo. Ano Sige. pa hinihintay nyo? Ha? Sana po mag-random inspection po ang LTFRB. Yan na, dapat mga Okay, Jing, LTFRB ha? LTFRB, oy. Nyo ang beat, hawak nyo ang beat. Magpunta kayo dun sa beat ninyo para makita ninyo kung talagang sumusunod yung mga driver ng Quezon Avenue, Lacson Avenue na ruta na hanggang nagtahan dapat yung kanilang sasakyan. Pero pagdating sa dito sa may Araneta Avenue lamang, hanggang doon lang yung pasahero, kaya sayang yung pamasahe. Opo, nagdodoble pa sila ng pamasahe. Okay. Ayun, Naku, salamat po. Buti na parating nyo sa amin yan. Yun na nga po sana ang panawagan namin kahit po sa LTO. Sana po maging pareha sila magkaroon ng random inspection. Sige. Para sa mga mananakay o lakay Romel. Malinaw yan. Napapakinggan nila tayo. Maraming salamat din po. Sana po matugunan ng LTFRB at saka LTO. Okay. Sige. Okay. Malinaw pa, malinaw. Maraming salamat po sa inyo. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutong sa Diesel H. Baka ka na sa sunod nating winner sa Diesel H Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Bata Alfaro. Labas ulit tayo ng ating impilan na Miss Jackie. Papasukin natin ng report mula naman sa Kamara de Representantes. Paano ka lang 200 pesos na wage hike napapanahon ng isa batas? Sino nagsabi niyan? RH number 12. Wala pa si Manang Mickey? Unahin muna natin yung report ni Edniel. Restaurant na migay ng libreng pagkain sa mga tsuper na apektado ng krisis sa Marikina. Good news yan. Good Samaritan. Sige. Alamin natin ang detalye mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Magandang umaga. Edniel. Naputol ba ang linya ni Edniel? Magandang balita ito. I-establish lang natin yung sapagkat, linya. sa gitna ng kinakaharap nating krisis, ay meron pa rin mga Good Samaritan. Isang restaurant ang namigay nga ng mga libreng pagkain sa mga tsuper natin. Anong restaurant kaya yan? No? Sana, dapat gayahin din yan ng iba pang establishmento at sa kabila na nakakaluwag naman. Sa kabila to ng, pati rin naman yung mga restaurant, medyo naghihigpit ng sinturon dahil yung LPG nga ay nagtaas din ng presyo. Pero ito... And yet, meron pa rin mga ganitong Good Samaritan may mga kababayan tayo umuusbong na, sa gitna ng krisis. Nagbibigay tulong sa ating mga kapwa. Andyan na ba si Edniel? Okay na ba ang linya? Kahit pa paano, malaking ginhawa yan sa mga tsuper na apektado ng krisis sa syudad ng Marikina. Okay na si Edniel Parosa. Edniel? Yuhu! Palit ka ng linya. Palit tayo ng telepono. Kakaroon lang ng konting technical difficulties ang ating mga lines ngayong umaga. Pero ayan ang isang restaurant nga. Sana gayahin po ng ating mga kababayan. Dahil malaking tulong din po yan sa mga tsuper, lalo na yung mga tsuper natin na yung gasolina. Meron nga Lakay ang nag-viral online yung isang video na isang jeepney ang tumirek sa gitna ng daan. Hindi dahil may sira, dahil naubusan na ng diesel. Tapos ang 400 pesos o umabot na 400 pesos niyang diesel, isang galon. Yun lang yung naibili niya. Dahil nga 400 lang yung meron siyang pera, 400 lang, isang galon lamang po ng diesel ang naibili niya. At tapos napakahina pa ng biyahe. Tapos hindi rin sila nagtaas ng pasahe. Bawal magtaas ng pasahe. Hanggang 13 pa din ang pamasahe sa mga jeepney. Pero ayun nga, yung ating mga kababayan, yung ibang mga jeepney drivers ko, hindi na ho kumakain sa isang magdamag na pamamasada dahil yung kikitain nila imbis na yung syempre yung pangkain sana nila, iuuwi na lang nila sa kanilang mga pamilya. Kaya itong balitang ito ni Edniel, magandang balita. Okay na si Edniel Parosa. Edniel? Wala pa rin. Ano nangyayari sa linya natin? Sa ating mga linya.
Talagang nakakalungkot ang sitwasyon ng mga driver. Karamihan dyan, tulad nga naman binanggit mo kanina, nagpapalipas na yan ng gutom para lang may mauuwi sa yung kanilang iba, tubig pamilya. na lang. Kasi sobrang init din po ngayon. So, yung tubig na lang talaga, yung kanilang pananggala sa init at sa gutom. Paano na lang yung ating mga Nakakahabag kababayan? kung makikita mo yung mga driver. Yung bang sa isang sitwasyon nakakita ko, siguro kakatapos niya lang ng Pamamasada. maghulog ng boundary. Yung bang binibilang niya yung take home niya, puro barya. Ako po. Yun na nga lakay. Puro barya na lang ang naiiwan ng ating Binibilang mga niya kababayang tsuper. Ang inuuwi niya sa pamilya niya para makatawid ng gutom. Hindi ba't nakakadurog ng puso? Nakakaiyak lakay yung mga ganong sitwasyon. Maghapon kang nasa lansangan, nasa bilada ng araw, napakahina ng biyahe, at pag-uwi mo ng bahay na, dipasan ka na ng gutom. Nagbabanat ng buto, nagsisipag tayong lahat, pero parang kulang pa rin para sa kanila. Sana talaga matapos na tong crisis na to. Dagdagan Yun na lang natin talaga. dagdagan natin ng panalangin. Kawawa naman ang ating mga kababayan. Okay na si Edniel Parosa. Aha. Tawag muna tayo ng ibang Okay na si Edniel Parosa. Edniel, magandang umaga. Sa iyong magandang balita. Edniel. Magandang umaga, Romel at Jackie. Alam nyo, daan-daan ng food packs at hot meals itong naipamahagi. At inaasang madadagdagan pa sa mga sunod na araw. Mula rito sa Trinings Kitchen Stories. Nabahagi ng kanilang inisyatiba, makapagbigay ng libreng merienda para makaagapay ang mga public utility at delivery riders ngayong panahon ng krisis sa produktong petrolyo. Itong Trinings Kitchen Stories, hindi na bago ito, Lakay Romel, sa ganitong kursada o initiative dahil sila rin yung nasa likod ng soup kitchen. Kung matatandaan nyo nung panahon ng COVID pandemic at itong kasagsagan ng mga bagyo sa lungsod ng Marikina. Kaugnay nito, kasama natin sa ating linya. Pinuntahan natin ngayong umaga, kaya lang mamaya hapon para ulit yung start na kanilang pamimigay. Pero makakausap natin ngayon ang founder ng Trinings Kitchen Stories, si Chef Jason Maulit. Chef, welcome mo sa DZRH. Good morning. Magandang umaga, Chef Jason. Good morning. Good morning, Chef. Chef. Sarado pa po yung trainings ngayon. Unang-una, Chef, sino ba may-ari nitong Trinings Kitchen Stories? Ako po, yung founder and chef. Si Trining po yung lola ko po. Nung panahon ng pandemic, tinamaan po siya. So, yung start po talaga ng pagluluto namin para sa mga kababayan natin, nagsimula po siya as gratitude campaign for frontliners nung na-hospital si Mama Trining. Tapos kinailangan po naming humingi ng tulong, nag-fundraise po kami at nabigyan po tayo ng generosity ng ating mga kababayan. So nung namatay po siya, natakot po ako na yung family recipes hindi na namin magawa dahil hindi siya nakasulat. So nagtayo po ako ng restaurant na yung family dishes po at saka yung mga niluluto ni Mama Trining po yung ginagawa namin. Tapos kapag panahon po ng bagyo at saka panahon ng krisis, nagiging soup kitchen po kami para makatulong ng kaunti sa mga kababayan natin. So hindi pala ito unang beses na ginagawa ninyo, Chef Jason. Sa tuwing merong krisis, ganito ang ginagawa nyo ng pagtulong or inisyatibo? Yes, sir. Opo. Kasi naranasan din po namin yung pagtulong naman sa amin kahit mga strangers, mga hindi namin kilala. Tumulong nung panahon na kami yung nangangailangan. Ang pangako ko po kay Mama Trining noon, pag nagkaroon tayo ng pagkakataon na tayo naman ang makapag-share ng biyaya, gagawin din po namin para sa mga kababayan natin. In other words, ibinabalik nyo lang yung blessings na inyong tinanggap. Yes po. Kahit na mahirap din para sa mga restaurant. Sobrang tumaas na po yung presyo ng lahat ng mga raw materials, pati, kami po, yung mga gasolina rin po. Karamihan po sa mga staff natin, mga riders din . So talagang tinamaan po talaga ng krisis na to yung mga miski sa team po natin. So, yun nga, Chef Jason, nabanggit mo na nagtaas lahat ng bilihin. Saan po nyo nakukuha yung pondo for this initiative na pwede rin po ba na magbigay po ng donation? Yung mga ilan po nating mga kababayan na medyo nakakaluwag-luwag, gusto rin pong magbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Yes po, ma'am. Bale, nagpa-fundraise po tayo. So meron po tayong
in-cash and in-kind donation. Ang pangako naman po namin sa mga kababayan natin, hanggat merong ingredients na dumarating at merong resources na dumarating, yung portion ng kusina natin magiging dedicated for the feeding operations, no. So far, halimbawa po ngayon, yung Bounty Cares Foundation, yung Bounty Fresh, nag-pledge po sila ng manok tsaka itlog. Good. Meron din po tayo mga partners na mga magsasaka po from Benguet. Nung bumili po tayo ng gulay sa kanila, kumbaga halimbawa 150 kilos po yung binili nating gulay, ang ginawa po nila, tinapatan nila yung binili natin. So naging 300 kilos na pagdating sa Trainings Kitchen Stories. So ang nakikita po natin dito sa experience na to, yung Pilipino talaga, nasa puso niya yung tulungan yung kapwa niya dahil opo, kasi kahit na lahat tayo naghihirap, parang kung sama-sama tayo, baka mabawasan ng kaunti din yung paghihirap ng ibang tao dahil sa atin. Obviously, Chef Jason, lubhang nakakabilib at hindi pangkaraniwan yung ginagawa ninyong tulong sa gitna ng krisis. Ang tanong ko, hindi ba kayo nababahala, Chef Jason, na dumating ang pagkakataon na hindi naman sinasabi natin na kayo ay malugi, pero hindi nyo makamit yung target revenue ninyo for example for the month of April dahil sa ginagawa nyong pagtulong na ito? Meron ba ganung apprehension on your end, Chef Jason? Lahat naman po yata ng Pilipino ngayon kinakabahan na sa mga nangyayari at saka sa mga susunod pang mangyayari. Ako po ngayon yung trainings medyo lumalaban po tayo, pero pahingalo na rin, kumbaga papunta na tayo sa medhingalo. Pero ang kwento po ng mga super natin kapag nakakausap namin, minsan mamimili na sila between pagkain o gasolina. Kami po sa trainings naman, kahit naghihirap na rin po tayo, hindi pa tayo umaabot sa punto na mamimili ka kung kakain ka ngayon o magpapagas na lang para magtrabaho. And tingin po namin kung dumating na sa punto na yun na yung choice ng super, yun na yung choice ng rider, kailangan nang may tumulong. Kailangan nang may magbigay po ng kahit kaunting assurance sa kanila na hindi sila nag-iisa sa krisis na to. Ako naniniwala po ako sa kabutihan ng Pilipino. Nung nangyari po tong initiative na to, medyo ang dami pong nagtanong din ng mga menu namin, nagtatanong kung paano makakatulong sa restaurant. So, naniniwala po ako na yung Pilipino, pag nakita po nila, una kung honest yung initiative, kung may integrity yung mga taong gumagawa ng initiative, people are going to be drawn. They will help the Filipino. And yun po yung hindi po, mas malaki po yung tiwala ko sa Pilipino kaysa sa takot ko na malugi yung restaurant. Sana po mas madami pa po ang maging katulad nyo. Siya po magdadagdag tayo ng mga araw kung saan mamimigay pa tayo nitong mga libreng pagkain para sa mga super natin. Ano ba yung mga mechanics na dapat siguro ihanda o requirements na dapat ihanda ng mga super natin? Kasi I understand itong unang 2 araw ng pamimigay ninyo ay baka nagkaroon ng confusion dahil yung iba siguro baka magpanggap na lang na super ng pampublikong sakyan, sir. Opo. Nung first day po, medyo nagkaroon ng experience na ganun nun. Parang dinumog bigla, tapos yung staff natin medyo na-overwhelm. So nag-abot. Nung second day, meron na pong learning. Ang ginawa po namin, pina-register na po namin sila. Simpleng details lang po hiningi namin. Pangalan, kung ano po yung ruta nila kapag bumabiyahe, at saka yung kung kanino po silang organization affiliated. Kung Grab, Move It, Lala Move, yung mga ganun po. Ang experience po namin, kapag may step po na ganun, yung mga hindi totoong super, hindi natutuloy kasi kailangan ipakita nila yung app sa amin. So, yun po yung nagiging filtering mechanism din natin. Medyo bumagal ng kaunti yesterday kasi dahil sa step na yon, pero mas nakakasiguro po tayong lahat na yung efforts natin mapupunta talaga para sa pinaka-vulnerable ngayon, who are our drivers. Also, Chef Jason, ano nga uli ang abutan nilang pagkain sa inyong libreng programa na ito, Chef? Opo, nung Monday, nung nagsisimula po yung initiative, nagpamerienda po tayo, pansit. Pero yesterday, dahil po mas dumami po yung resources natin from the help of our kababayan, nakapag-full meal na po tayo. So, yung kung ano po yung mga ingredients na makuha sa kusina, mga
karne namin, nilagay po namin with sayote. Today po, ang alam ko, ano tayo, pinagoongan sa gising-gising kasi may mga gulay po na galing sa Benguet. Opo. Ayan. Pinili na po natin na mag-full meal na lang kasi marami pong mga riders talagang gusto nila kanin, yung kailangan. Oo, Tama. Kasi kumbaga one meal a day na lang sila. Yes. At mag-uumpisa yan anong oras? po? Anong oras siya matatapos? Usually po, nagsa-start po tayo ng 4 p.m. Nagluluto na po yung kusina siguro mga 2:00. Tinataon din po namin sa lean hours ng operations natin para hindi po masyadong masakit naman. So mula 4 o'clock po hanggang maubos po yung stock, nagbibigay po tayo ng pagkain sa labas po ng Trainings Kitchen Stories. Ayun. Maraming salamat, Chef. Jackie, meron ka pang tanong? Wala naman na lakay. Sige. Nagpapasalamat lang din ako kay Chef Jason at sana po lumago pa ang inyong restaurant na Trainings Kitchen Stories. At gayahin din ng iba pang mga establishmento. More blessings sa Chef Jason. Thank you, Lakay. Maraming salamat po for having me today. Daniel? Oo, at kasama nga natin ang founder ng Trainings Kitchen Stories. Maya-maya, 4:00 ng hapon ay magsisimula ulit silang mamahagi ng libreng pagkain para sa ating mga pampublikong o ng mga pampublikong sakyan. Pakiulit mo ulit. Sa lungsod ng Marikina. Daniel, pakiulit mo ulit. Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daniel, andiyan ka pa? Yes, Lakay. Oo, sige. Pakiulit mo ulit yung location, Daniel. Si Chef Jason at ang kanyang Trainings Kitchen Stories ay matatagpuan sa Hill Fernando Avenue dito sa Barangay Santo Niño, Marikina. Actually, itong buong Hill Fernando puro restaurant ito. Mula rito sa may sumulong o sa may Marcos Highway papasok sa Marikina at palabas. Pero yung kanilang lugar ay specifically matatagpuan sa Lot 12, Block 3, Hill Fernando Avenue dito sa Barangay Santo Niño, lungsod ng Marikina. Malapit lamang ito sa Good Friend Bridge at Marikina Engineering Compound, Lakay Romel at Jackie. Okay, maraming salamat, Daniel Parosa. Magatid sa ating oras, 9:23 ng umaga. Napakagandang hakbang yan. Napakaganda initiative, yung mga chef, yung ating itong ang Trainings Kitchen Stories, yung mga restaurant. Kaya nananawagan tayo, Jackie, doon sa iba pang establishmento, lalo na yung mga sobra-sobra naman na kinikita. Oo. Hindi ba? Share your blessings. Oo. Tsaka maganda yung kwento nga ni Chef Jason na yung mga pinagbilhan niyang magsasaka, yung mga magsasaka natin, alam natin gipit din sila. May mga pagkakataon na hindi rin sila nabibigyan ng ayuda. Pero sila mismo yung binili na 150 kilos na gulay ay tinapatan nila. Ibinigay nila, i-donate nila para makatulong dito sa inisyatibo ng Trainings Kitchen Stories na makapagbigay ng libreng pagkain sa ating mga tsupero. Ayan. Muli, mabuhay ka, Chef Jason. 9:25 ng umaga, muli tayong magbabalik makalipas ang patalastas na ito. Standby, Manang Milky Regonan. Standby. Ang oras ay hatid. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na bago to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan.
Hello, pahinga! Hello, Pride, more blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Tuloy-tuloy
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa News happening sa trend, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Balik tayo sa inyong programa, ang damdaming bayan sa ngalan ni Boss Lakay Deo Macalma. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Sister El, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. Tanggap ulit tayo ng report mula sa labas ng ating impilan. Paano ka lang 200 pesos wage hike? Napapanahon ng isa batas. Ibalita mo yan na RH number 12, Milky Regunan. Aba, talagang napapanahon na sapagkat bago pa sumiklab itong tension sa Middle East, meron ng ganyang nakapending sa Kongreso, yung legislated wage increase na yan. Tama ba, Manang Milky Regunan? Good morning! Magandang umaga, Romel at Jackie. Dahil sa pababa ng purchasing power ng piso, makatwiran lang na pagtibay na ang bill para sa 200 pesos across the board wage hike. Ayon kay Representative Dada Kiram Ismula na Akbayan Party List. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, katumbas na lamang ngayon ng 750 pesos ang halaga ng 1,000 pesos noong 2018. Sabi ni Ismula, hindi pwedeng barya-barya na lang ang natitira sa bulsa ng ating mga nanay at maging sa mga manggagawa dahil sa sobrang mataas na presyo na mga pangunahing bilihin. Git ni Ismula, ang panukalang 200 pesos na dagdag sahod ay hindi lamang lifeline, kundi katarungan para sa bawat pamilyang Pilipino na patuloy na nagsisikap sa gitna ng krisis. Anya kailangan i-prioritize ng Marcos Jr. administration ang pagpasa ng aumento sa sahod na hindi isasalba ng one-time na ayuda ang ating mga manggagawa. Dagdag pa ni Ismula, ang wage hike ang magiging isa sa mga konkreto at long-term solution sa gitna ng mahabang krisis. Ang panukadang 200 peso wage hike ay nakapaloob sa House Bill 766 na akda ng Makabayan Reform Bloc na kinabibilangan na Ismula, First Sandanya, Shell Jokno at Dinagat Islands Representative Takabag-aw. Ako si Milky Regunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunan.
Samantala, paglalagay ng inflatable pool sa kalsada, ipinagbabawal sa Aba? Maynila. Pero parang ang dami atang naglalabas ngayon ng mga Oo nga. inflatable pool ngayon, boy, dahil sobrang init. Yung ibang mga bata, yan yung pampalamig. Karaniwan, alam mo, karaniwan pa, nilalagay doon mismo sa, Ay. sa bilad ng araw di ba? Kung doon mismo. talagang nakatutok ang araw, doon nila nilalagay. Doon nila ibibilad alamin nga natin ang detalye mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy! Boy! Jackie Romel, bawal na kayong maglagay ng portable pool sa kalsada. Dahil ang Maynila ay nagbabala. Ang Manila Police District sa mga residente sa Maynila hinggil sa posibleng kasong kakaharapin ng mga maglalagay ng portable swimming pool at tent sa mga kalsada. Ayon kay Lieutenant Colonel Ronald De Leon, Hepe ng Rahabago Police Station 1, nagdudulot ng sagabal sa daloy na trapiko ang mga nabanggit na aktibidad at maaaring magdulot ng panganib sa mga motorista at pedestrian kahit pa ginagawa ito tuwing weekend. Bagamat kinikilala ng pulisya ang layunin ng ilang residente na magpalamig dahil sa matinding init ng panahon, iginit na impede na may mga umiiral na mga ordinansa at batas na dapat sundin, lalo na kung naapektuhan ng kaayusan sa pampublikong lugar. Nauna nang nagsagawa ng operasyon ng NPD Schedule sa ilang bahagi ng Tondo sa Kapulong Street kung saan nakita ang ilang residente. Ang nakita at natikitan dahil sa iba't ibang mga paglabag, kabilang sa mga paglabag ang paglalagay ng inflatable at improvised na swimming pool sa kalsada, hindi tamang pagtatapon ng basura at paggamit sa lansangan bilang kusina. Mga gawaing itinuturing na delikado at nakakaabala sa publiko. Kaugnito ang sinabi ng FPD na paigtingin pa araw-araw ang kanilang pag-ikot sa Tondo, Katuwang, ang mga opisyal ng barangay at mga tanod upang mapanatili ang kayusan at kaligtasan sa mga lansangan. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipinas. At saka, Boy, yes. Hindi ba libre ngayon ang mga public pool, swimming pool sa Maynila? Hindi na lang sila magpunta. 6 o kaya 7. Bawat district meron. Kaya kung gusto nga dahil sa may panahon, tag-init na, doon na lang sila mag-swimming. Yung mga pamilya at open naman yon ayon kay Mayor Isko Moreno Domagoso. Kaya kasi delikado pa pag sa kalsada, daanan pa ng mga truck, lalo na yung Kapulong. Yung nakitang yan sa video, sa kahabaan ng ng Kapulong Street. Kapulong Street, ang laki, nakasakop niya sa isang lane ng kalsada, ang nakasakop niya malaking portable swimming pool. Kaya bawal nang maglagay dyan dahil sinimulan na ng Rahabago Police Station ng paninita. Sa mga sagabal sa kalsada. Meron kasi boy, yung iba parang magkakatapat pa Halos sa isang kalsada, magkakatapat yung mga portable pool, yung mga inflatable pool. Meron nga sa kalsadang maliit, 3 o 4 na magkakapit bahay naglagay ng portable swimming pool. Ayun nga, ang problema kasi, wala nang madadaanan. Walang madaanan yung mga tao. Kaya ang Manila LGU, meron na mga itinalaga na mga swimming pool na pwede magtungo, lalo na ngayong tag-init. Or kung hindi naman sila interesado or hindi sila mahilig sa swimming pool, ang gusto lang nila parang makalanghap ng maayos-ayos na sariwang hangin, pwede naman silang tumambay dyan sa Manila Bay. Boy, hindi ba? Sa Baywalk. Sa Baywalk? Sa Baywalk, yung Dolomite Beach. Gusto nilang makakita ng pananaw dyan sa dagat, yung Baywalk natin, dyan sa Dolomite Beach. Pero bawal ba? Bawal pa rin ba maligo, Boy? Yun nga lang, bawal ang maligo. Kasi kumbaga, hindi pa maayos yung tubig. Bagamat wala na mga basura dyan sa Dolomite Beach, maganda na. Kaso yung tubig talaga bawal pa kasi hindi tumutugma sa malinis na tubig dyan sa dagat ng Manila Bay. Kumbaga, sightseeing lang talaga. Oo, pero kung talagang tag-init,
mainit, gusto mong maligo, mag-swimming. Diyan ka na lang sa mga bawat district ay meron naman mula District 1 hanggang District 6, may mga Public swimming pool. Public swimming pool dyan sa mga lugar na yan. Okay, maraming salamat, Boy Gonzales. Balik sa iyo, Romel at Jackie. Lalo ngayong kasagsagan ng summer, sigurado dadagsain niyang or dinadagsa na swimming yung pool, Manila Bay, yung Dolomite Baka Beach na rin yan. siguro kaya naglagay ng inflatable pool yung iba dahil hindi na magkasya doon sa swimming pool. Pero sana po wag sa kalsada dahil bukod sa nakaharang po walang madadaanan. Delikado din po para sa inyo, lalong-lalo sa mga bata pag doon po kayo sa kalsada naglagay ng inflatable pool. At muli natin pinapaalala, welcome kayo magpunta sa Dolomite Beach. Ang ipinagbabawal yung maligo. Wag lang maliligo. Wag lang maliligo. At pero saka, kung magpapahangin lang at mag-sightseeing, pwede po kayo. At panatilihin natin ang kalinisan. Oo, tama. Yung mga balat ng candy, ibulsa na lang. Ibulsa nyo na lang. Sa halip na itapon nyo kung saan-saan. Kasi yung mga maliliit na bagay na yan, sasabihin na, hindi, balat lang ng candy ito. Pag pinagsama-sama nyo yan, nako, sandamukal na basura mangyayari. Sama-sama, nagkumpul-kumpul na po, malaking bagay din po yun. Saka pagka naumpisa na, yung mga patapon-tapon, pa isa-isa, ay nako. Siyempre, sasabihin ng iba, yung iba nga nagtapon, bakit ako hindi pwede? Ayan, ganyan tayo ano? At sa Senado naman, pagdinig ng Senate Committee on Agriculture tungkol sa epekto ng oil crisis sa agrikultura at fishery sector. Jumpak na. Sino-sino ba ang mga nandyan? Na-reach number 28, Paring Raymond. Dagpaas sa Paring Raymond. Paring Romel, Ms. Jackie, jumpak itong ipinatawag na hearing ngayon ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform ni Senador Francis Kiko Pangilinan. Ito ay rinsunod sa kanyang Senate Resolution 346 na inihain upang alamin kung ano ang epekto ng krisis sa langis dahil sa kaguluhan sa Middle East sa larangan ng agrikultura at fishery sector. Ganon din ay matignan kung kaano naman kahanda ang gobyerno upang bigyan ng suporta ang ating mga magsasaka at mangingisda. Sa kanyang opening statement, sinabi nito si Senador Kiko Pangilinan na kapag hindi nasuportahan ang mga magsasaka at mangingisda ay malalagay sa alanganin ang food security ng ating bansa. Ang mga pinaka-senior na opisyal ng DA na aking nakita ay si Yusek Roger Navarro at Yusek Asis Perez at iba pang mga opisyal ng Department of Agriculture. Ay may mga kinatawan din dito, halos napakaraming mga agencies na nandito mula sa Department of Agrarian Reform, ang Agricultural Training Institute, National Irrigation Administration, nakita ko si Administrator Eddie Guillen, at yung DBM, meron din walang kinatawan ng DWF, meron din kinatawan, DTI, at DSWT, at DILC, at DOST. Yung ibang mga agencies o maliban doon sa mga government agencies ay iba't ibang mga organisasyon naman ng mga negosyante ang nakita natin dito at mga civic and non-government organizations sa larangan ng agrikultura at sa larangan naman ng fishery sector. Kasama ngayon ni Senator Kiko Pangilinan na kumaharap sa mga bisitang itong napakarami ngayong umaga ay si Senador Bam Aquino. At ating babantayan kung anong magiging kainatnan ng pagdinig na ito dahil umaaray na nga ang lahat sa presyo ng ating mga bilihin, lalong-lalo na sa pagkain dahil sa epekto naman ng presyo sa krisis sa langis. Mula sa Senado, ito si RH20, Raymond Advance para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Paring Raymond Advance. May report ka pa dyan, Miss Jackie? Wala na lakay. Alam mo, nakalulungkot, Miss Jackie, sapagkat sa harap ng kinakaharap nating krisis sa ngayon, ay meron pa rin mangilan-ngilan, or I should say, marami pa rin ang nagagawang magpakalat ng fake news. Oo. Kaya naman, kahapon ay personal na nagtungo ang pinuno ng Presidential Communications Office, si Secretary Dave Gomez.
sa Naghain ng Department kaso. of Justice para ireklamo ang isang social media page na nagpapakalat ng fake news tungkol sa status ng energy crisis ng bansa. Magkakaroon ng lockdown. May nabanggit Sa isang na lockdown. post, Oo. nakalimutan ko lang yung social media page na yun. Parang hindi ako nagkakamali yung Malasakit News PH. Pilipinas. Yun eh. Ata yung Yun, di ba? page na yun. Oo, yun ang inireklamo. Sapagkat yung pahina na yun ay nagpapalaganap ng mga peking impormasyon. Na nagbibigay panic sa ating mga kababayan. Na kesyo magkakaroon daw ng lockdown, titigil daw ang supply, ay mga ganun ba? Na ang layunin, malinaw pa sa sikat ng araw, lumikha ng panik at takot sa mga kababayan. Yung mga nasa likod ng ganyang FB page na yan, sana naman makonsensya kayo. Kung di kayo makatulong, wag na kayo makapinsala. At sana din, once and for all, turuan ng leksyon ang mga nasa likod ng fake news. Tsaka yung ating mga kababayan din, paalala po sa mga social media, pag hindi po tayo sigurado sa source, kahit ano pa man yan, yung mga kahit mukhang legit yung PubMat, wag po nating i-share. Basta hindi tayo sigurado, nagdadalawang isip tayo, nagdududa tayo, wag na po natin i-share dahil kakalat pa lalo yung maling impormasyon. Lagi po tayong titingin sa mga verified accounts, lalong-lalo na yung mga media pages, gaya po ng DZRH, meron po sa Facebook DZRH News. Diyan po makikita nyo yung mga lehitimong mga impormasyon at mga balita. Yun po. Mag-ingat din yung mga kababayan natin. Sumasabay pa kayo sa krisis na kinakaharap natin Yung mga fake news peddler na yan. Ang problema kasi, honestly, hindi sila natatakot sa batas Bakit? Wala kasing nasasampulan Mag-sample ka dyan. Ewan ko lang kung meron pang gumaya. Magdadalawang isip na At yung sasampulan nyo, wag yung mga pipitsugin. Yung mga kilala. Nang sa ganun, magkaroon ng takot yung mga sumusuporta sa kanila. Hindi ba? Kung ganyan, kaso. Tapos, afterwards, wala nang balita. Hindi mo malang nakitang humimas ng rehas na bakal. Baka nakapagpiyansa, gano'n. Alam natin na meron tayong tinatawag na due process. Siyempre, hindi rin dapat ipagkait yan. Pero, sa mga pagkakataong ito, sana naman, magbigay tayo ng sample nang hindi sila pamarisan. Yan yung dapat hindi talaga ginagaya. Wag po nating gayahin yung ganyan na magbibigay tayo ng maling impormasyon sa ating mga kababayan. Nasa krisis na nga po tayo. Parang ini-insulto nyo pati ang batas Hinahamon nyo ang ngipin ng batas Bigyan kita ng sample. Yung isang fake news peddler, hindi ko na babanggitin ang pangalan, pero kilala siya kinasuhan sa NBI. Dahil nga sa nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Pumunta sa NBI, inireklamo. Alam mo ba, after that, nag-post pa siya na parang wala pa. Parang as if ang gusto niya mensahe, wala pala kayo NBI. Eto ko, nakakalaya. Nakakalakad. Nakakapag-post pa rin. Nakakapag-post pa rin ako. Pagka ganyan, wala talaga tayong patutunguhan. Lalaganap talaga ang fake news. Meron tayong 11 minutos bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Standby, Val Gonzalez, standby. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Magandang umaga, Dr. Troy Bakir at Boss Ray Nadar ng Quezon City. Si Dr. Troy Bakir ay
Boss pala yan sa East Avenue Medical Center. Ang oras natin, 5 minuto bago sumapit ang alas 10 ng umaga, Jackie. Ayan, tagap tayo ng report. Grupong Kilosang Mayo 1 at iba pang militante sumugod sa Kamara. Pangulong Bongbong Marcos sinisingil ng malinaw na solusyon sa sumisirit na presyo ng oil products. Detalye sa report ni RH5, Val Gonzalez. Val? Jackie at Romel, sumugod dito sa South Gate ng Kamara de Representante. Dito sa Batasang Pambansa, Quezon City, ang Kilosang Mayo 1 at iba pang militanteng grupo kasabay ng isasagawang pagdinig ng Kamara sa krisis pang-ekonomiya dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sinisingil ng mga rallyista kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang malinaw na aksyon upang ibasura ang oil deregulation law at suspindihin ang pagpapataw ng excise tax sa langis sa gitna ng patuloy na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Giit ng grupo, tapos na ang Semana Santa, ngunit patuloy pa rin ang kalbaryo ng mamamayan. Hindi anila sapat ang 20 pesos na kada kilo ng bigas na hindi naman accessible sa lahat dahil kinakailangang pumila pa ng gabi sa mga iba't ibang mga kadiwa center. Hinihikayat din ng grupong mga manggagawa na lumabas sa kalsada sa Mayo 1 Labor Day upang ipanawagan ang 1,200 peso na nationwide daily wage at igiit ginigit ng grupo ang long-term solution. Gihit ng grupo, hindi panandali ang ayuda. Ang kailangan sa mataas na presyo ng gasolina. Kasama dito sa kilos protesta, ang grupong bayan, ang Unyon ng Manggagawa, mga kabataan at iba pang progresibong organisasyon na nagpahayag ng pagkadismaya sa umano'y pananahimik at papiso-pisong tugon ng Administrasyong Marcos sa paghihirap ng sambayanan. Sa darating na Mayo 1 ay lalabas itong grupo para magpahayag ng pagkadismaya sa gobyerno. Okay. Sa 30 minuto na, itong nagpapatuloy na sinasagawang kilos protestang ito ng iba't ibang grupo dito sa harap ng gate ng Kamara de Representante na tahimik naman at gwardyado ng mga tauhan ng Quezon City Police District. Okay. Ako si Val Gonzalez, DJ Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At labas tayo ng Metro Manila, Parish Pastoral Council sa isang simbahan Katolika sa Sangay, Camarines Sur, manawagan ng tulong na maibalik ang mahigit 1 hektaryang lupaig ina ang kinumano ng LGU. Bakit ito? Kaso ng land grabbing? Ang detalye, ibalita mo yan na Rich number 18, Roel Saldico. Roel. Nanawagan ng mabilis na tulong ang ilang mga opisyal ng Paris Pastoral Council ng St. James de Apostol na ikinabigla nilang hindi na pala napagmay-ari ng simbahan ang bahagi ng lupa bagos ito'y nakatitulo na sa lokal na pamalang bayan ng Sangay, Camarines Sur. Ayon kay John Buribor, ang former president ng Paris Pastoral Council ng St. James de Apostol Paris na Sangay, Camarines Sur at kasalukuyang chairperson ng Committee on Temporalities na siyang nangangalaga at nangasiwa at pagdating naman sa mga ari-arian, kagamitan at mga usapin pagdating naman sa lustikal at operasyonal na simbahan. Matapos matuklasan ng mahigit 12,629 square meters na lupa na sakop naman ng kanilang simbahan na sana'y gagamitin na para sa ekspansyon ng senior high school building ng St. James Academy ay pagmay-ari na at nakatitulo na as hindi umano sa ilalim ng LGU Sangay. Dagdag pa ni Buribor, maging silang mga taga-simbahan ay nagulat na lamang na matuklasan na ang lupa na para simbahan ay nakapangalan na sa LGU simula pang taong 2017 na ngayon hindi umano wala naman silang binibigay ng pahintulot para dito kung saan sa termino anya nito ni Mayor Evelyn Pentebella, ang ina ni incumbent Congressman Arne Pentebella ng 4th District. Actually po, kang time ni Padre Hugos, ni Mother Rose yan, implement ang K-12 program. So doon man natuklasan dito na nakiuli sa LGU na matugdok for expansion ng senior high school. Actually, napag-urulayan na sa pastoral meeting. Dangan nga lang linadagos na dinatugutan. Natuklasan ng 2017 may title na pala nakapangalan ito sa local government. Simbahan talaga yan. Public knowledge po yan. Public knowledge niya na may property akan sa simbahan talaga. Mayapaman ang probinsya,
Mayo pa ang Republika ng Pilipinas. Ang simbahan niya na kan 1864 pa ang simbahan. May letter pa itong Congressman Felix Pontevilla na may letter of intent siya na itong portion ka ito gusto niyang bakalon. Problema tinugutan kang simbahan yan. So may mga response sa simbahan na tinugutan. Pero ngunyan bagay sindala nag-occupy. Iginit pa ni Kuya June, ilang taon na lamang nakalipas, maraming administrasyon na rin ang nagdaan na mayor ay hindi ito inangkin. Ngunit sa ganitong sitwasyon ay ngayon lamang tumusbong sa kabila ng sanay maganda nilang hangarin para sa mga mag-aral sa St. Andrew Academy. Pinangarap sa LGU kang 2017. Time ito ni Evelyn Pontevilla, siya ang mayor. Ito, si Mayor Joby Mangka ito ang municipal administrator. Kadako naman naging mayor diyan, naging mayor San Felipe, naging mayor si dating Briones, naging mayor si Becky Briones, pero day in ang kanya na pangaral sa lokal na gobyerno. Nung time lang na Evelyn na yan. Daway sa'y mahapot mo dyan mga gurangan ng isa sangay sa simbahan at patorte na yan. Sa kabila ng mga ito, ang Paris Pastoral Council ay time team na niniwala na ang lupa na di umano'y inangkin ng LGU Sangay ay may mabalik pa sa tunay na may-ari nito at yun din ang simbahan. Ang simbahan, haloy nang nakatugdok yan. Mayo pa kita, mayo pa si Aguinaldo, mayo pa si Bonifacio. Ang St. Andrew de Apostol Paris, yaw na yan nakatindo. Dapat talaga itong over ng English. Taraman nila yan. Ever since aram nila yan, parapat yan ang simbahan. Kung sa simbahan yan, dapat ibalik nila sa simbahan. Sa Paris Pastoral Council, kaya po hantagdan, siyempre maistan kita at sa katotohanan. Sa kabuuan, sa kabila lang suliranin na kinakaharap ngayon ng simbahan, sila ay nanatiling matataga at bukas sa pag-asa at mga legal na hakbang na magbibigay ng kaliwanagan sa tinatahak nilang katotohanan. Samantala, wala pa naman pinapalabas na pahayag ang LGU Sangay, kaugnay naman ng kumakalat ang social media ng mga public documents o kung naman sa usaping lupain na pagkamay-ari ng simbahan. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Roel Saldico at sa pamagitan ng report ni Roel, kami magpapaalam pansamantala sa ngalan ni Boss Deo Macalma. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Sister L, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. At susunod na programa ni Miss May Binauan, oras natin 3 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ.